Magandang araw po sa inyong lahat. Paano makapagtanong sa English ng sobrang dami? Part 2 na po tayo. Okay? Kung saan ay magbibigay ako ng panibagong technique na yung technique na yon ay gagamitin natin para makabuo ng iba't ibang tanong sa English. Okay po? So, umpisa na po natin. Bali po, yung gagawin po nating tanong ay mula po dito sa pinakamadaling pag-aaral ng English mula sa part 1 hanggang part 5 para dumami po yung magawa po nating tanong. Okay? Kasi ang gagawin po natin, lahat po ng mga nakalista dito sa part 1 to part 5 ay gagawin po nating tanong. Okay? Kung saan itong part 1 to part 5 po, ang tinuturo ko sa inyo ay ang tamang pag-uutos o tamang pagsabi pag gusto mong yung action ay gawin ng iba. Ganun po yun. Katulad po nito, pindutin mo ito. 'Di ba? Yan ay may gusto kang ipagawa doon sa tao. Para masabi mo sa English yan, press it. Okay? Pagpiliin mo, choose it. Ganun po 'yon. Okay po? So ito po ay mapag-aaralan nyo dito sa ang title po ay pinakamadaling pag-aaral ng English mula part 1 to part 5. Kaya sana po tapusin nyo. Ngayon po, ang gagawin po natin ay tanong. Gagawin po natin silang tanong. Okay? So, itong pindutin mo ito o pindutin mo yun o iyon, kapag in English po ay press it. Okay? Yung press po, pindutin. Yung mo, hindi ko na po translate sa English yung mo kasi may batas po sa English na pwedeng wag mo nang i-translate yung mo kung ang iyong sentence o yung mensahe mo ay patungkol sa pag-uutos o meron kang ipinagagawang action dun sa taong kausap mo na hindi mo naman pinapangalanan ng partikular. Okay po? Kaya naging ganito lang, press it lang, wala na yung you. Pero kung gusto nyong idagdag yung you, pwede rin po. You press it, ganun naman po ang mangyayari. Ngayon po, para magawa po nating tanong yan, kung saan ay gagawa tayo ng panibagong struktura ng tanong, ang gagamitin po natin sa ating tanong ay itong bakit. Okay? Nasa English ay why. Kasi ito pong bakit ay ginagamit na pantanong. Di ba po ba? So, umpisa na po natin. Ang gagawin nyo lang po, iuuna nyo lang po muna yung bakit. At ito nga po yung why. Tapos, isusunod nyo lang yung did. Tapos, isusunod nyo na yung you. Okay? Kung sa English, dito sa pag-uutos, hindi po natin itinatranslate, maaaring hindi natin i-translate. Pagdating po dito sa tanong, kailangan na po natin i-translate. Kasi, yung you po natin ay subject po dito sa ating tanong. Saka magkaiba po yung tanong sa nag-uutos. Okay? Iba po yung batas sa tanong at batas sa nag-uutos. Kaya kailangan po natin i-translate itong you bilang mo. Okay? So yung why did muna plus you. Pag in English po yan, bakit mo. Okay? Tapos po, saka natin isusunod itong pang-utos natin. Yung press it, choose it, fill it. Kaya kung mapapansin nyo, ito na yung press it, nasa duluhan. Okay? So, bakit mo pinindot ito? Why did you press it? Ganun po ang mangyayari. Okay? Pagkatapos po nitong press it, lalagyan nyo ng tandang pananong. Ha? Kung isinusulat nyo, tanda na tayo ay nagtatanong. Okay po? So, meron lang po akong gustong ipaliwanag dito. Yung did po ay ginagamit natin para ang maibigay po nating ideya ay ang impormasyon na ibinibigay po natin o yung tanong natin ay patungkol sa nakaraan. Okay? Kasi itong did, yan po ay sinasama dito sa press. Okay? Para makabuo po ng Tagalog na pinindot. Na yung pinindot, kung mapapansin nyo, ang ideya po niyan ay patungkol sa action na nangyari na. So, ang ibig lang sabihin, pag itong did ay isinama mo sa press o ipinartner mo sa press, ito po yung mabubuo po nating Tagalog para sa press. Kung kasama niya yung did. So, ang ibig ko lang sabihin, yung did press, yan po talaga ay yung eksaktong katumbas sa Tagalog ng pinindot. Hindi lang po yung press. Kailangan kasama yung did. Para masabi ng press na siya ay pangyayari sa nakaraan, kailangan sasamahan siya ng did. Okay? Yan po yung dahilan kung bakit meron po tayong did. Okay po? Tapos yung it, kailangan nyo na yung i-translate. Okay? Kaya,
nandyan yan para sa ito, iyon, o yun. Okay? Pero, sa Tagalog po, maaari pong mawala nga pala po itong ito, iyon, o yun. Katulad po nito, bakit mo hinukay? Hindi mo na nilagyan ng ito o iyon. Kasi alam na po nung kausap nyo yung full sentence na itong bakit mo hinukay, meron niyang ito. Hindi mo na lang idinagdag kasi alam niya na naman na kasama na yon. Kaya hindi mo na idinagdag. Intindi niya na yon. Pwede pong ganyan yung pagkakatagalog nyo, pero pag yan ay tinranslate nyo, kailangan yung ito o yung salitang iyon o yun ay kailangan yung i-translate sa English. Kaya kung mapapansin nyo, itong mga tanong natin ngayon ay may it pa rin sa huli. So, tatandaan nyo, yung you, kailangan nyo nang i-translate sa English. Itong mo, bilang you, kailangan nyo i-translate. Yung ito, iyon o yun, kailangan nyo na rin i-translate sa English pagdating sa tanong. Hindi pwedeng mawala. Sa Tagalog, pwedeng mawala yung ito o iyon, pero sa English, hindi po pwede. Okay? Sa Tagalog, kasama yung mo. Pagdating dito sa ating panibagong tanong, kailangan kasama pa rin po. Okay? Yan po yung mga dapat nyong tandaan. Kaya ito pong hukayin mo, pag ginawa po nating tanong yan, gamit ang bakit mo hinukay, tingnan nyo, wala na yung ito o iyon. Pwede po yun. Pero pag in English yan, why did you dig it? Meron na uling it. Okay? So, yan yung mga dapat nyong tandaan. Ngayon, practice po muna kayo. Ito pong mga choose it, ito mga hindi ko po itinranslate sa Tagalog na nakatanong o hindi ko po ginawang tanong, sagutin nyo po yan. Okay? Pero kung kayo ay baguhan lamang, first time nyo lang po na nanonood dito sa ating leksyon na ito po yung reference. Yan na po yung tama. Okay? Doon sa mga matagal na nag-aaral dito po sa atin, maaaring mag-practice po kayo. Madali lang naman po alam nyo naman po yun, di ba? So, i-practice nyo lang para makita nyo kung magkatulad po yung resulta natin. Okay po? So isipin nyo, pag itong part 1 to part 5 na pag-uutos ay inyong nabihasa, tapos nabihasa nyo rin itong ating paggawa ng tanong, napakarami nyo na po may English tapos tama pa. Basic lang po siya, pero gamit na gamit. Kaya sana po pag-aralan nyo ng maigi. Okay po? So, sana makikipag-aralan ng maigi at maraming salamat po.